Po, pakinggan po ninyo. Paano natin i-describe ito? Nagkukumahog. Nagpapanik na rin. O gumagawa ng paraan ang mga opposition senator or minority senator sa ngayon. Dahil ho dito sa nangyayari sa International Criminal Court. At isa ho sa mga nanggigigil at nagkakayag ng matinding pagbatikos dito ay itong si Senador Amy Marcos. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi. Siya na ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ang pagpapahiya. Ito ay pang-aalipin. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi ka susuko at hindi mo isusuko ang kapwa mong Pilipino, hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Almost 1 year ago, on that fateful day of 11 March 2025, the Philippine government acting in coordination with the International Criminal Court, a tribunal whose jurisdiction the Philippines has long and consistently denied, caused the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte without a warrant issued by any Philippine court. Not content with effecting that arrest, absent any local judicial authority, the government then transported him to The Hague, thereby completing what can only be described as an extrajudicial rendition. Ganito ang nangyari kay Rodrigo Duterte sa kamay ng mga dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang wala tayong kakayahang humusga sa sarili nating bansa. Mga kababayan, kung may anak kang nasa panganib, ipapasa mo ba siya sa kamay ng iba? Kung may kaibigan kang pinararatangan, hahayaan mo bang ibang tao ang humusga sa kanya habang nakatali ang kanyang kamay at wala siyang laban? Kung ang iyong ama matanda na at may sakit ay kinakaladkad palabas ng inyong sariling tahanan, manonood ka na lang ba at walang gagawin? Today, we are confronted with the prospect that the same course of action may once again be undertaken. If we are to remain faithful to our oath to preserve and defend the Constitution, we cannot allow this to pass without clarity, without principle, without constitutional fidelity. During the 19th Congress, your Senate Committee on Foreign Relations conducted extensive hearings into the executive's actions. Ikaw lang naman gumawa ng From the committee report testimony mo. of respected and constitutional authorities, including retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, a member and author of the 1987 Constitutional Commission, and the constitutional law scholar, Attorney Alexis Medina, two propositions emerged with unmistakable clarity. First, the judicial intervention by Philippine courts is indispensable before the government may arrest a Filipino citizen within our territory and transport him to another jurisdiction. Second, any Filipino citizen arrested in this country without local judicial proceedings retains the right to seek redress before Philippine courts. These are not technicalities. These are constitutional imperatives repeated time and again. And no degree of legal engineering, of semantic maneuvering, or strained interpretation should be permitted to circumvent these constitutional guarantees. During the committee hearing on the 20th of March 2025, Attorney Medina, Yung pong hearing na yan, yun yung kanyang sinasabi. Siya rin ho nag-hearing yan. Siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations. Siya rin ang gumawa ng committee report. At yun ho ang kanyang assessment na may pagkukulang at pagkakamali sa paghuli at pagbibigay ng gobyerno ni Pangulong Marcos na kapatid ni Amy Marcos doon sa The Hague. Alam po ninyo, tinuturing kong nagwawala na itong si Amy Marcos kasi mukhang matindi ang pangangailangan ito. Niisip lang niya yung kalagayan ng Duterte. Hindi man lang niya iniisip yung libu-libong buhay na nawala. Libu-libong pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa paglabag sa karapatang pantao ng mga programa at policy ni Duterte. Yun na nga yung nai-establish ngayon dyan sa ongoing pre-trial sa ICC. So,
Yun yung malinaw eh. Parang, kung may karapatan si Duterte, may karapatan din yung biktima. Kaya nga doon nagpunta sa ICC yung mga biktima kasi hindi sila naniniwala na magkakaroon silang hustisya sa Pilipinas dahil under Duterte administration, wala namang malinaw na investigasyon. Nabigyan ng katarungan ang mga nabibiktima ng double barrel at Project Tokhang na policy ni Duterte from day 1, July 1, 2026. Yun ang na-establish sa pre-trial. Ay laging ang sinisisi nitong mga opposition senador na kilalang pro-Duterte senador katulad ni Aimee, mali ang nangyari. At wala daw proteksyon yung mga Pilipino. Ang tanong ko sa inyong mga pro-Duterte, anong proteksyon ng mga biktima? Na ipagkaloob ba ng Duterte administration ng panahon yun? Di ba nagpapalakpakan pa kayo tuwang-tuwa pag nagbibilang tayo ng patay? Sabi nga ni Duterte doon sa video nilabas sa ICC at yan naman ay lahat alam natin dahil paulit-ulit na sinasabi. Nung makatanggap siya ng report na 32 ang namatay. Sabi niya dapat daw araw-araw ganun karami ang mamatay. Isipin mo yan. O nasa nakatarungan nila. Tapos ngayon, pinaiiral yung due process, ipinatawag, pinahuli, at nagkakaroon ng trial kay Duterte. Yun ang pagkakataon siya'y binibigyan ng panahon para ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi nga humarap sa pre-trial. Yung mga naging biktima, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang karapatan. Tinukhang talaga sila. At tulad ni Kian de los Santos ng Caloocan, nagmamakaawa na. Minor de edad, may pasok siya, hindi naman siya drug addict, hindi naman siya drug lord, pero pinatay pa rin. Ayun, convicted, nakakulong na yung mga pulis. Pero patay na yung kabataan at marami pang iba. So, itong pagwawala ng mga Duterte supporters o mas kilalang oposisyon sa Senado, ito ay paawa, drama. Sumasakay na lang sa issue. Ito lang ho yung aking sariling opinion. Kahit maglupasay ang mga Duterte supporters, including Senador, dito sa Pilipinas, wala na kayong magagawa. Hindi na kayo papansinin ng ICC kasi tuloy-tuloy na po yung pre-trial. Pag na-justify ng prosecutor na merong basihan, may ebidensyang laban sa mga akusasyon, sa mga akusado, tuloy ang paglilitis. Hindi yan kayang pigilan ng Philippine government, anumang resolusyon ng Kongreso at Senado, kung meron man, anuman ang gawin ng Philippine court, wala na rin po. Hindi kayang pigilan yan. Magiging paulit-ulit na lang ang inyong akusasyon, ipinamigay, si Duterte at iba pa. Ngayon sinasabi niyong redemption. Parang pamilyar lang yung redemption na yan. Pagka kayo ang may problema, sasabihin niyo pag hinahanap ang kaliwanagan, extrajudicial redemption ang gagawin. Paano? Anong ginawa niya doon sa mga biktima? Extrajudicial killing. Ganon. Magkaiba ang tunog. Pero ganon ang nangyari. Sa mga biktima, extrajudicial killing. Ngayon, itong mga akusado, ang sinasabi nyo, judicial redemption. Wow! O kayo mga nanonood, bahala na kayo. Please like and share.